Good evening, guys. Umiinom pala ako ng Glutamate. Mula nung nakilala ko ito, natuto na akong uminom nito. It's either sa umaga o kaya sa gabi. Kasi namunga na yung tanim dyan na hindi ko tinanim. Yung tinanim ko, tinuka ng mga manok yon. Tapos mayroong tumubo na hindi ko tanim. Nasa gilid ko lang din ng mga ano ko dyan sa labas. Ng mga tanim ko. Yan. Napapakinabangan ko na siya. Continuation lang pala ng sharing ko, guys, about New York. Ito pala yun, oh. Ayan, oh. Yung Statue of Liberty. Ayan. Pinalaminate ko talaga ito. Ito yung boss namin dati. Nakasama ko rin sa deck. Taga-deck department ako. At saka yung security officer namin, British. On board the Nordic Empress ito, ha. Yun, guys, so nagpa-pilot ladder ako. Ako ang humahagis ng pilot na gawa sa kahoy. Tapos ina-assist lang nila ako pagpaakyat. Pero paghagis ako lang, kaya ko yun. Basta meron na akong life jacket. Minsan may harness. Aakyat yung pilot. Tapos minsan naman kang hindi ako ang maghahagis ng hagdan, ako naman mag-i-escort sa pilot papuntang bridge, kasi yung pilot ang nag-giveaway kung saan magdadak. Ganon din pag paalis din, need talaga din ang pilot. Ayan pala, guys, so yan yung pagpunta pala dito, sasakay ka dyan, no, hindi kami naka-tour papunta talaga dito. Itong Statue of Liberty, regalo ito ng France yata sa US. Ang engineer yata nito yung Bartoldi ang apelyido. Hindi ko na masyado kabisado kasi sinerch ko ito eh. Ayun. At saka ito pala, guys, yung sinasabi kong nabili ko dun sa nakalimutan ko yung building. It's either Pentagon yata or World Trade Center. Sa World Trade Center pala. Pumunta kami ng 17th floor. May store doon. Binili ko ito, guys, sa kapwa Pilipina. Natuwa siya sa akin na nagtatrabaho ako sa barko. Yun ang kinuwento sa kanya ng kasama ko na kabayan. Bago lang ako. Inintroduce ako ng kasama ko rin sa deck. Pumunta kami doon. Ayan, $20 ito. Ito yung kaunahang Hard Rock Cafe na collection ko. Marami akong naging ganito, modest aside. Meron sa Peru, meron yung sa Malta lang ang hindi ako bumili kasi sobrang mahal. Yung sa Peru, mga mura lang yan, pinamigay ko rin. Meron din ako sa Vietnam, yung mga ganyan. Ayan, guys, so XL jerseys made in USA. Original talaga ito, guys. Ayan, oh. Yan, hindi ko to pinamimigay. Ito na lang yata ang natira kong Hard Rock Cafe. At saka yung nasa Istanbul. Yan, meron din ako. Ayan, flex ko lang na marami akong mga souvenirs sa New York na kinip ko pa rin. At saka yun ang first time ko talaga na naglakad ako sa kalupaan ng US, ang New York. 3 months kami doon. Pero yung una-una kong sampa, year 2000, ang flight namin from Philippines going to California. So, hindi yun ang namin dinaanan. Dallas Fort Worth, yan. Kumain kami sa, umaga kami dumating doon. Yan, kumain kami sa Wendy's. Wow, nalala ko pa. Ako lang ang noon, babae. Sa 5 kaming sumampa na mga sa engine, may sa deck, ganyan. Tapos ako lang din ang sa deck na na babae sa Dallas Fort Worth. Then going to Puerto Rico naman. Sabi ng kasama ko, magkakatabi kami. Kung pwede, nakikiusap talaga ako sa na katabi ako sa kanila, at ganun din yung mga kasama ko, para ba hindi ako pero hindi lang yun ang first time kong pagsakay ng eroplano, kasi by 28 years old ko, nakapunta na ako ng Jeddah, nag-OFW na ako doon, may anak na ako noon, 2 years old, 3, ganyan. Ayun,
So, sabi ng mga kasama ko, dahil yung mga pasahero na to going to Puerto Rico sa eroplano, pasahero natin to sa barko. So, namangha ako, nakita ko na, totoo pala, doon ako nag-embark, tapos, nung gabi, umiyak ako ng umiyak. Kasi ang ganda-ganda ng barko. Sabi ko, sana bata pa ako, naranasan ko ng magbarko para nakaipon ako. Pero, ang iyak ko, sa tuwa. Oo, sabi ko matutupad na yung mga pangarap ko. Tapos, nung the next night, sinama na ako ng kasama ko na retired police. Ayun. Iniikot niya ako kasi lahat ang security ang nakakapasok sa lahat ng access na may susi, hawak namin ang master key, ganyan. So, naikot ko, ako, interact sa kapwa ko crew na iba't ibang lahi. So, yun, na pag lumalapit ako, napapadaan ako talagang nagsisigawan pa ang iba lalo na sa mga public area. Tapos naranasan ko doon magtrabaho sa photo gallery katabi ng casino, yung mga ganon ba, nagpa-part-time, nag-a-attend ako ng mga party pag may time. Tsaka lumalabas din ako. Naranasan kong nag-fishing, ayun, na lang yan, sa iba-ibang naman yan, iba-ibang port na lang. Tapos the next day pala noon, sa St. Thomas na kami. Yun. Ang ganda na St. Thomas, Diyos ko. Sumakay agad ako ng cable car libre lang dahil sa agent namin na naging friend ko. Ang pangalan si Sam. Tapos naranasan ko mag-submarine tour doon. Ayun pala, wag muna. Yun na lang muna ang New York. Ang New York. Pero Puerto Rico talaga yung yung first port ko talaga. Doon talaga nagsimula ang travel journey sa Puerto Rico. Tapos pagbalik namin kasi 3 days to 4 days, kumain na kami sa Chinese restaurant. Doon ako nakatikim ng unang Chinese restaurant. Hinayaya ako ng kasama ko sa deck. Tapos bumili kami ng Levi's. Later on, na-find out ko fake daw ang mga Levi's doon. Pero nakatatlo rin yata ako doon. Yung dalawa, binigay ko sa pinsan ko. Mura lang ang Levi's doon. Tapos, ikot-ikot namin. Nakabili ako doon ng Polo Ralph Lauren na bag na $20 na hanggang ngayon. Nasa akin pa rin. Biruin mo, year 2000, 25 years. Ang ganda pa rin. Nasa mabuting kalagayan pa rin. Kaya hindi ko rin napapamigay yung Ah, tapos, pumapasok ako doon sa simbahan nila along the way na minsan pag sarado, sinisilip-silip ko lang. Tapos naglalakad-lakad kami doon sa plaza nila na may pangalan ang hotel na Windham Hotel. Wow. Tapos, nagiging friend ko yung mga nagtitinda sa port ng Relo, nakakausap ko sila. Tapos, ah, ano pa ba ang mga alaala ko na pagka nagbabaan ang crew, yun nakikita ko. Ay, may magandang kwento talaga ako doon. Kailang personal na personal ito eh. Yung bang wag ko na ikwento, i-touch yung aking personal life. Basta ang Puerto Rico hindi ko makalimutan kasi doon ko naranasan ng nakipag-date ako sa ibang lahi na kumain lang kami sa American Plaza na fall in love ako sa kanya. Siya, maitre d', wow. Tapos pumunta kami ng American Plaza sa Chinese restaurant din yon. Tapos yung mga kasama ko nagsabi sa akin, "Day, dalhan mo kami daya ng Chinese." Natagasan pa yung pants niya. Tapos binilhan niya ako ng Banana Republic na blouse. Ay, nandun pa, sana show off ko. Maganda yun, $58 lang. Gustong-gusto niya na yun ang regalo niya sa akin. Hi, Haidar, how are you? Ayun, yun siya. Tapos naging sikat ako sa mga kasamahan ko. ah na natuwa rin sila. Tapos yung mga kasamahan kong kahit na may gusto sa akin, na unawaan nila ako na syempre, sabi na karapatan mo naman yung kung sino ang gusto mo, yung mga ganun ba. Pero ang naranasan ko doon, more on, sa barko na yun, more on hirap talaga at saka hard times sa mga ano
sa mga amo ko nung nalaman nila na may nanliligaw sa akin, yung ganon. Tapos, meron din akong karanasan sa kanila na bibigyan nila ako ng warning, ganyan. Tapos, gusto ko magpalipat pero hindi ako pinayagan. Tapos, talagang tiniis ko lang din ang nangyari sa akin. Nakasurvive naman ako na hindi na ako nakabalik doon. One time lang talaga ako doon. Pero, guys, napagawa ko yung bahay namin sa isang kontrata lang. Maliit pa lang, napa-repair ko. Tapos, nakapag ako ng puso namin, unti-unti. Naging rin ako savers doon kasi nagtitinda ako ng calling card, yung Ocean Phone call na binibili ko yung card sa Bermuda. Nagtatagboot ako kasi nag-overnight kami. Ayun, doon ko na lang ikwento yung tungkol sa aking life sa Bermuda na bilang crew member in the year 2000. Okay, yun lang. Kahit na marami pa akong pwedeng i-show about New York. Doon ko lang nakita din ang mga Pinoy na nagsasabi, ang swerte mo kasi nakapunta ka dito na libre lang kasi nagbabarko ka. Sabi niya, ito yung city that never sleeps. Minsan nandoon sila sa nagkikiling time lang. Sabi niya, pero kung dito ka nagwo-work, alam mo, kung maganda rin, pero meron hindi kasi sabi niya sa kwarto namin nagsisiksikan din kami. Pagbago ka pa lang, sabi ng Pinay. Kumain kami doon sa McDo, punta kami ng Broadway. Tapos may mga picture ako doon sa tapat ng Broadway na wala na. Tapos sa Payless, tapos sa Macy's. Ang dami kong napuntahan shopping doon. Ang kasama ko pa nga, assistant cruise director na Black American. Wow, ang dami kong pictures doon. Okay guys, yun lang ang aking pwedeng i-share this night. I hope na naman kayo sa aking kwento about cruise life.